Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Harry Roque. At tuloy na ba ang martial law sa Pilipinas? At ito ay magde-declare ba si PBBM ng martial law? At panoorin po natin ang buong detalye dito kay Attorney Harry Roque. At no other further ado, let's do watch guys. Go, go, go. Magandang linggo sa inyong lahat ha. Ako po'y kakarating lang galing ng China. Dumating po ako kanina ng 1:30 ng umaga. Tayo po'y natulog sandali, nagsimba kasi nga po it is the month-long celebration of my church, Cosmopolitan Church of Manila, ng aming 91st anniversary at co-chair tayo dun sa anniversary committee. So feeling ko dapat every Sunday naroon ako. So meron na naman po akong trip this week sa South Africa. So ganoon din po, alis ako ng mas maaga, Wednesday. Normally po, nung trip ko sa Russia, sa China, Thursday ako umalis, pero for South Africa, Wednesday ako aalis. Tapos noon, mahal na araw na. Sa Thursday naman, pumunta ako ng Japan. So anyway, ang pinunta ko naman po sa China ay talagang usapin kung paano mapapabuti ang samahan ng Pilipinas at ng China. Kasi nga po, lumalala na yung sa ibang panahon. Ang ating pag-usapan po ngayon, habang ako ay nasa China, nasa Germany naman ang ating PBBM. At bagamat nagsalita na maanghang si Presidente sa Australia na para bagang magsisimula na ang giyera sa panig ng Pilipinas at ng China, mas malala ang sinabi niya sa Germany. Ang sinabi niya, naghahanda raw ang China para ma-annex ang teritoryo ng Pilipinas. Bakit po nakakabahala yan? Kasi pag sinabi mong annexation of territory, ibig sabihin, lulusubin na ng China ang teritoryo ng Pilipinas. At alam niyo ba kung bakit ako nababahala? Kasi sa panahon ngayon na sinusupi lang malayang pananalita sa pamamagitan ng pagtulong kay Ka Eric at kay Dr. Badoy, sa pamamagitan ng pagsasara ng SMNI, sa pamamagitan ng pag-aaresto ng Kongreso, para bagang ito ay preparatory to martial law. At ano naman po kinalaman ng martial law doon sa sinabi ni PBBM na baka i-annex ng China ang ating teritoryo? Kasi po sa ating saligang batas, dalawa lang ang dahilan para magdeklara ng martial law ang presidente. Yan po ay invasion o pananakop, panlulusob ng isang dayuhang bansa sa Pilipinas, or di naman kaya insurrection, yung paghihimaksik ng mga mamamayang Pilipino. Di ba kapag sinabi niyang mag-a-annex na ang China ng ating teritoryo, sinasabi niya malapit na ang invasion ng China. At ang nakakatakot po ito po hindi sa ako'y pro-China. Pero ako po'y nag-aral ng international law at ng admiralty law. Dalawa na pong incident ng banggaan ng barko. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging maritime lawyer para malaman mo na yung rules sa karagatan ay pareho ng rules ng kalye. Kaya nga lang, English rule, right-hand drive. Sa right-hand drive po, ang overtake hindi dito sa right side. Sa left side, pag mag-overtake tayo, nasa left side ang ating overtake. Pero kapag right-hand drive, baliktad po. Sa kabila ka mag-overtake. Kung titignan niyo po yung dalawang insidente na nagkaroon ng banggaan, lumalabas po na parang tayo ang nang bangga. Hindi malinaw sa atin yan kasi ang road natin sa traffic natin is left-hand drive. Pero yun nga po, pagdating sa karagatan, right-hand drive ang sinusunod. So ang overtake ng left-hand drive ay nasa left side. Kasi nga left-hand drive, so makikita ng driver kung sino yung nag-overtake. Pero sa dagat po, right-hand drive, so dapat ang overtake mo nasa right side. Baliktad nga po. Lahat ng banggaan natin, ang Filipino ship ay nasa left side na hindi siya dapat naroon. Dapat nasa starboard side. Okay, hindi ko na ginagamit yung mga technical terms. Ginamit ko lang po yung road. So para bagang yung mga advisors ni PBBM, kasama na dyan yung ambassador natin to Washington DC na si Babes Romualdez at saka yung kanyang pinsan na si Mr. Specker,
para bang pinaiinit na kusa ang hidwaan at gumagawa talaga sila ng hakbang para bang mababait yung mga Chino na gumamit ng dahas laban sa atin. Dati-rati, ang iniisip ko lang, baka ito ay para nga ang Chino ay gumamit pa ng mas maraming dahas, tapos magrereklamo sila sa mga Amerikano na halina kayo, tulungan nyo na kami. Meron kaming Mutual Defense Treaty, tulungan nyo na kami. So pwede pa rin po yun. Kaya lang, sinasabi ko sa inyo, nangyari na po yan ng Scarborough Shoal. At ang nangyari, in-invoke na ni Noynoy Aquino na tulungan tayo dahil sa Mutual Defense Treaty. Ang ginawa ng Amerikano, ay nako, sige, nakipag-negotiate na ako sa China, umalis kayo dyan sa Scarborough Shoal, aalis din sila. Pero nangyari, umalis tayo, naiwan ng mga Chino na wala sa atin ang Scarborough Shoal. Pero sila ba'y tumulong sa atin? Hindi. Kasi alam nyo naman, ang China, ang pinakamalaking trading partner ng Amerika, ang pinakamalaking pinag-uutangan ng Amerika. Kapag sila'y nagkagera, can you imagine, lahat ng assets ng isa't isa, frozen. Suicide para sa kanilang dalawa na maggirahan. So sa akin, kahit anong bait na gawin ng Pilipinas, hindi lulusob ang Amerika sa ngalan ng Pilipinas. Although, yan ang sinasabi ni Biden. We will stand by our ally in Asia and the Pacific, the Philippines. Ulul, charot, dahil nangyari na po yan sa ating kasaysayan, noong Scarborough Shoal, hindi naman sila sumaklolo. Pansinin niyo po kaya hindi sila sumaklolo ng mga panahon na yon. Ang sinasabi nila, hindi sila kumakampi sa agawang teritoryo. Pero ngayon, ang linya nila, kakampi na kami dahil kinakailangan ma-promote ang freedom of the high seas. Pero come on, sa totoo lang po, una-una, hindi naman sila po pwede makipaggera sa Amerika na walang congressional approval. So miski may obligasyon sila na rumesbak sa atin, kung hindi naman sila payagan ng Kongreso, hindi mangyayari yon. At kung ang kasaysayan ng susundin natin sa Ukraine, hindi sila nagpadala ng sundalo. Nagpadala sila ng armas pero hinayaan nilang mamatay ang mga Ukrainians para sa kanila. At tingin ko, yan ang mangyayari. Hindi sila sasaklolo sa atin, hindi sila magpapadala ng sundalo at mga warships nila, pero bibigyan nila tayo ng mga armas para lumaban ang mga Pilipino. Wika nga ng isang observer, America will fight China until the last Filipino. Pero hindi sila magpapakamatay para sa atin. Gagamitin nila mga Pilipino para labanan ang China. Popondohan nila tayo yung gera nila, pero gaya na nangyari sa Ukraine, pag masyado ng mahal ng gera, iiwan tayo sa ere. Nangyari po yan sa Ukraine. Huwag niyong sabihin na ako'y anti-American lang. Yan po ang karanasan ng Ukraine. At ngayon po, siyempre, mas matinding possibility pag naging presidente si Trump, talagang wala nang aasahan ng Ukraine. Pero ang mabuti naman yan, kung mananalo si Trump, ang sabi niya, isang araw lang, tatapusin ko na yung gera sa Ukraine. So, mukha namang pag si Trump ang naging presidente, mukhang mas safe sa mga Pilipino dahil hindi talaga siya makikigera dahil ang interest niya ay mga lakal, no? At ang interest nga niya paano magkapera, paano tubuan ng mga Chino, hindi manggera. Yan lang po ang tingin ko, no? Pero alam niyo naman ako bilang aktivista by heart, talagang hindi ko akalain na sasabihin ko to tungkol sa isang Republican leaders. Pero mabalik tayo, bukod pa doon sa gusto nilang ma-provoke ang Americans na tumulong sa atin using the MDT, kaya talagang tayong mga Pilipino ang nagpo-provoke. O bakit pa sinasabi nagpo-provoke? Talaga naman po may agreement na status quo. So hanggang hindi tayo magpapadala ng repair materials sa Sierra Madre, hindi nila pipigilan. Pero nangyari po, kaya tayo nawa-water cannon, talaga nagdadala sila ng repair materials. Alam naman nila na kapag may repair materials, talagang hindi tayo papapasukin. Pero paulit-ulit nilang ginagawa. Bakit? Kasi nga gusto nila na talagang ang China maging mas aggressive para pag naging mas aggressive ang China, sasabihin natin, Uncle Sam, tulong, Mutual Defense Treaty. Pero nga po, I doubt kung tutulong si Mutual Defense Treaty ang mga Amerikano. Baka mangyari, etong barel, sige, laban mga Pilipino. Kaya nga, ang mantra is, America will fight US to the last Filipino. At siyempre, magiging Ukraine ang Pilipinas. Pero bakit ko naisip ang martial law? Kasi nga, dahil doon sa karanasan natin kay Marcos Sr., napaka-stricto ngayon ng saligang batas. Dalawa lang ang pwedeng maging dahilan sa deklarasyon ng martial law. Panulusob ng isang dayuhang bansa
at himagsikan sa Pilipinas. Well, ang himagsikan naman, halos namatay na o patay na yung CPP-NPA, kaya nga hindi na dapat makapag-peace talks. So ngayong ginamit ni PBBM yung salitang annexation, ang ibig sabihin yun, linulusob na ng China ang Pilipinas, inaangkin at ating teritoryo, meron ng invasion at dahilan na para mag-deklara ng martial law. At dahil nga ang ginagawa nila, dinidemonize nila yung lahat ng mga nagsasabing wala tayong interes para makipagkaibigan sa ating kapitbahay na pangalawang pinakamalakas na ekonomiya at kinakailangan makinabang tayo sa pag-unlad ng China. Tinatawag nila ako Harimau, sinasabi nila Taksil. Ang ibig sabihin yan, sino ngayong Pilipino ang tututol sa deklarasyon ng martial law kapag sinabi ni Presidente Marcos na linulusob na ang Pilipinas at ina-annex na ang teritoryo ng Pilipinas? Yan ay classic invasion, dahilan para mag-martial law. At mukhang mauulit muli ang kasaysayan na dinaanan natin under Marcos Sr. Tingin ko, itong martial law, plan B nila kung hindi nila maiusad yung charter change sa pamamagitan ng bribery initiative. Alright guys, ayan na, panood po natin yan. At subaybayan po natin guys, itong alright. Kung hindi nila matatanggal ang Senado at kung hindi nila mapapatagal ang termino ng lahat ng nanunungkulan ngayon sa pamamagitan ng charter change, gagawin nila yan sa martial law. Babaliwalain nila ang 1987 Constitution, wala mo ng saligang batas, magkakaroon ng panibagong Freedom Constitution na one page, mananatili sila sa pwesto hanggang gusto nila, ikukulong nila ang lahat ng kanilang mga kalaban, ipasasara ang mga media establishments, hindi lang ang SMNI, kaya kayo ha, GMA, Bulletin, Inquirer, The Star, tandaan ninyong sinasabi ko, kung nagawa nilang ipasara yung kaisa-isahang media outfit na sumuporta sa kanila nung eleksyon, anong gagawin nila sa inyong mga naging kalaban niya nung eleksyon? Huwag kayong maniwala na kayo ay safe. Pag nag-martial law, lahat kayo sarado. Dahil kalaban ng diktadura ang malayang pananalita at malayang pamamahayag. Mark my word, matuto na kayo sa kasaysayan. So bakit sa tingin ko magdedeklara si PBBM? Kasi nga po, yung binitawan niyang salita na China will annex our territory, yan po ang tinutukoy niya, invasion na basehan para magdeklara ng martial law, mawala ang demokrasya, mawala ng bisa sa saligang batas, pwedeng supilin ang karapatan ng malayang pananalita, yung peaceful assembly, at dahilan para magpasasa na naman siya sa posisyon gaya ng ginawa ng kanyang ama. Agree or disagree? Tingnan natin ang feedback from our texters. Ju, Atty. Alright guys, napakinggan po natin dito kay ating attorney Harry Roque. At magiging, ayan, matutuloy ba yan martial law? At subaybayan po natin. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig dito kay Rob Drip News PH. And peace out sa inyo guys and keep safe and healthy. Don't forget to subscribe this channel, Rob Drip. And thank you guys.